Magandang araw sa inyo mga kabayan. Tunghayan nyo rin ating bagong lutong aray. Naku, napakasarap na rin. Sana ipanoorin nyo hanggang dulo. Salamat po. Yan mga kabayan, Oh. may dayo na naman din yung maglalako. Oh, kabayan, order na kayo. Kalalaki, kamamahal. Ano nga isda aray? Sagi sinto na. Yung atibangin na rin isang aray. Magkano ang kilo niyan? Magkano yan? 380. Gano'n kabigat? 1 kilo. Eh, milabi siya, ina. Kaya ina, pinaka-discount siya. Yung inisi na. Yung malaki. Malaki. Eh din mo ang palikpik ha. Yan. Galagan natin na doon pilas ngayon. Biyak. Pabibiyakin at aking sisig ang yaa. Galit na paano ko, naipatilad ko na sa iyo. Kundi pahihirapan pala ako niyan. Luto natin dito masarap. Ayan ating lilinisin na itong ating nabiling isang pirasong sagising itaw. Sariwa. Kita nyo baga naman. Talaga namang ako'y napaibig bumili na rin. Ngayon tayo may gagawin masarap na luto dito. Nakaw, atin itong isisig ang samisaw. Panalo. Sabi ko sa inyo mga kabayan. Sana paminsan-minsan makasubok din kayo magsinig ang samisaw at panalo. Kahit naman anong isda ang gamitin, ni pupwid din dinay. Yan ho, ating nililinis pa rin ang husay. Sinasaid natin yung mga kaliskis na yan. Medyo malalaki yung mga kaliskis na yan. Nakaw, ay baka makabitay. Guys, siya. Sasaidin natin. Yan, tulad sa inapanood na yan. At ating ginagit-getan yung mga buntot na yan. At ang manot, ang lasa. Yan ho, ating huhugasan pa rin ang ayos siya. At kako nga yan medyo may lansa yung mga gayang isda. Kaya ito, talagang tuga ang ating paghuhugas diyan sa ating isdang sagishead. Ikaw nga sa inyo, yung ating gagawing lutong aray, pamisa-misan ko nila naman nagagawa. Pero napakasarap po ng mga sinigang samisaw. Kaya sana rin yung masubukan ding lutuin. Ito, ating patitigisan na yung pati mga pinag-itlogang iyaw. Talaga namang napakasarap. Ngayon, di atin lang ibababa din nyo sa asin. Naas na natin mga kabayan at para magkalasa na yung ating isdang at lagi naman tayo naglalagay ng mga pag-asin na papagayaan sa mga sigangin, sa mga saingay, nayaws. At ngayon, atin munang ipiprito yung ating isdang sagishead. At kumagay na, babada na natin na asin ng mga kulang-kulang 1 oras. Pwede na. Ito, gagamitin nating mantika para healthy. Ayan, kita nyo bagay yan. Sauce, mga kabayan. At ating non-stick wok na yan, magic wok na yan, ay didiyan natin ipipritaw. Kailangan mainit ang mantika at yung gayang isda ay pagka hindi tuga talagang init na mantika ay magdididikit iya kahit diya sa ating magic wok. Kaya kita nyo bagahaw. Tunay naman. Para pwede na. Huwag natin ito lang. Masipaw. Tunay naman. Pagka mga garning isda, may lasa-lasa din naman nga ang presyaw, di bagahaw mga kabay. Pero sulit naman ang sarap. Ako nga. Saka pag yung baga naman paminsan, masama paggayaong. Gusto lumatak ng masarap di bagahaw. Pag magmamasarap pa ba, talaga, minsan talaga napapagastos din naman. Pero hindi naman ho laging papagarne. Tayo may naaari din sa mga isdang medyo mas affordable. Kahit mga galunggong lahat, mga dunpilas ayos din, nakakasurvive. Atin lang piprito lahat ng mga piraso ng isdang yun. At ngayon, magutay na tayo, magsangkot siya niyang ating mga pampalasang yan. Una na yung ating luyang iyan, mga kabay, pantanggal ng lansa at pampasarap ng amoy din, at pampasarap ng lasa. Sino naman naglagay agad ng mga bawang at sibuyas na yun. Hindi ko napindot ng record mga kabayan. Kaya yan ating sinaboy-saboyan din ng ng tubig at ng hindi magtuto. At sinamahan na rin natin ng yung siling habang iyan, tsaka yung ating mga talong na yung mga pinakapampasarap din diyan. May mga gulay-gulay, sinigang pero ito, kakaiba yung twist ng ating sinigang dito at ating talagang sinasangkot siya yung mga sitaw na yan. Kaya una nating ipinaglalagay yung mga medyo makunat-kunat at talagang dapat malambot-lambot din pag naluto. Tayo kung naglalangit-ngitan sa ngipay, nakakangilaw yung lalo yung sitaw na yan. Pagka hindi na malambot-lambot at yung mga hapkok lamang, pag kinagat mo yung naagit-it sa ngipay, nangingilaw ako.
At ito, sasawag na rin natin yung matigas-tigas na yung mga pinagtangkay ng kangkong na yan. Siyempre, pampahuli natin ilalahok yung ating mga dahon ng kangkong. Hindi bagahaw mga kabayan. Karne nila na mga simple mga pansahog natin sa sinigang. Kako nga at ayan masarap diyan yung lasa ng ating isda. Saka yung miso ay kako nga paminsan-minsan nasubok din ang karne mga luto at ng makalasap naman din makalantak ng masarap syempre. Yan mga kabayan. At ipinalalambot din lang ng karikit yan mga kabayan. Sinasaboy-saboy din natin ng tubig at nang sa gayo hindi magtutong iyan. At ito ang ating miso na gagamitin mga kabayan na rin naman hindi nasisira pagka nasa frigidaire. Yan, maglalagay lang tayo din ng mga kulang-kulang 2 kutsara yun. Masama din naman pagka sobrang dami at baka pumakla. Ayan. Atin lang yang sasangkot siya hindi diyan. Pero hindi pa ho diyan natin gagawin ng pagsisigang. Ililipat din natin yan sa kasirula. Yan ho, sinasaboy-saboy natin ng tubig at ng madilyot yung ating miso. Yan, mga kabaya. Parang pwede na. Talaga pagkakabango ho. Ako sa inyo. Patuloy natin sinasabuyan ng tubig at nang sagay hindi magtutaw. At ito na. Ililipat na natin diyan sa ating kasirulang iyan na pinakukulo ko na rin naman yung hugas bigas na yaw na may kamatis at sibuyas pa rin. Ayan mga kabayan. Tunay naman. Para namang talagang pagkamakagar na yung mga malalantakan mapapa-unli-race ka din. Nakakawili din naman magluto ng papagarnay mga sinigang sa miso. Sa isang araw pakikitaan ko pa rin kayo ng mga ganyan lutaw, mga sinigang sa miso. Ibang isda naman ang ating gagamitin mga kabayan. Bagahin nakatimos na ng papagarnay o nakasubok na kayo maglutaw. Sabi ko sa inyo, subukan nyo. At talagang panalaw. Yan ating napakutuan na yung mga gulay-gulit at ayaw ko nga ng sobrang matitigas at ayaw ko ng mga nalangit-ngait, naagit-ait, sangipay, nakakangilaw. Tunay. Ngayon babantuan natin sa bowl ko lang yung ginamit nating hugas bigas na yaon. Yan kaya ating binanto at natin pakukutuin din lang ulit ng karikit yan. Siyempre, kukumplituhin pa rin natin ang ating palasa diyan. Lalagyan natin ng karikit na asin. Ayan, siyempre mga kabayan. Pero tsatsantsahin at dahil yung ating isda ay ating naas na nayaw, baka naman sumubrang alat. Ayun, kaya yung ating inilagay na mga kalahating kutsaritang asin ayos na yaon. Pwedeng dagdagan, depende sa lasa. At ito, pag nailahok natin ang ating isda at baka ako mapaalat nga. Kaya utay-utay ang paglalagay ng mga panimpla, lalo yung paalat. At mahirap din naman pagka napasobrang alat. At masama din naman sa ating kidney, sa ating bataw. Tunay na. Pagka aman-aman sa mga alat. And ating pakukutuan lang din yung ating isdang yan. Ang ma-infuse din yung lasa niyan doon sa kabuang flavor nitong ating sinigang sa miso na sagisihin. At itong ating gagamiting paasim pa din. Bukod doon sa dinudulot na asim ng ating ginamit na kamatis, kulang yaon, dadagdagan natin itong sampalok. Yan sinigang mix na yan. Mga 1 kutsara. Muli, di tsatsantsahin. Agad-agad din naman. Ayaw ko din naman sa mga sinigang ang sobrang asim. Tsaka ma-overpower ng asim yung lasa ng miso. Ay sayang. Ay ito na yun ang pampasarap lalo. At saka isa pa kahit anong mga sinigang ayaw ko ng sobrang asim. Kumbaga na-overpower yung kabuong flavor. At ito, dadagdagan pa rin natin ng asin mga kabayan. Sauce marsipaw, tawarin. Ay talagang kumpleto na ang alat niyan. Kako nga utay-utay. Alam niyo gaho yung utay-utay. Unti-unti. Yan gradual yun. Para nang hindi bigla. Yan mga kabayan. Ayos na yan. Mga kabayan, na-infuse na yung lasa at nagsapi-sapi na ang lasa ng isda at yung mga pampalasa natin ginamit at yung mga gulat. Ito, ating isinama na rin ang dahon ng kangkong. Ayan. Na napakasarap din naman sa mga sinigang. Yung mga kangkong na yaan.
Kaya malapit na ako sa katotohanan mga kabayan, yung ating sinigang sa misaw na sagisihin, isdang sagisihin, sinigang sa misaw. Yan ho, ayos, approve. Papatay na natin ang apoy na yan. Yan ho, mga kabayan. Baka ma-overcook naman masyado yung mga gulay-gulay natin, mga kangkaw. Ngayon may carry overcooking pa yan. Yan kahit nahango na natin, yung init niyan patuloy na nagpapalambot sa ating mga sahog. Ayan, mga kabayan. Takpay, at baka maliparan ng malandingan ng kaw. Kita nyo bagang itsurang itaw, mga kabayan. Nakakapaglaway, tabi sa kaway. Parang in-order mo doon sa mga restaurang mamahalin Ayan. Ganda ng itsura. Pati yung sa sabaw na yaon, dahil yung kulay ng misaw ay nagpa-enticing lalaw ng kulay niyang ating sagisihing sinigang sa misaw, mga kabayan. Sana makasubok din kayo magluto ng papagarne, mga kabayan, at talaga namang panalong panalaw. Yan lalantakan na natin. At tunay ka ako naman, pag hindi ka na paigop abaw din sa sabaw ng ating iyan ay panalo ho. Talaga namang yung paminsan-minsan ay masarap, siyempre. Pagka lagi-lagi din naman, baka naman may umay. Pero yung ating paminsan-minsang ay di ayos na ayos. Ay, baka mabitek, tanggal ang mga tinik. Kako nga napakasarap na laman niyang isdang iyan. Ang isdang sagisihin. Lantak yun, kita nyo bagahaw yaong, yung pinakalaman ng pisngi nung ulo ng isdang yan. Ay talaga, yun ang talagang para sa akin pinakamasarap na parte ng katawan ng isda o yung pinag-uluhang yan, yung pinakapisnging yawn. Iba ang texture at iba talagang masarap ang lasa. Ayan ho, ating sinigang sa misaw na sagisihin. Tabang ako'y nalantak yan, sabaw na yan, igop abaw tunay napakasarap mga kabayan. Gusto ko i-shout out yung ating mga kaibigan, mga subscriber viewers, gayaan, tulad na rin si kabayang Marjo Villamor, taga Antipolo. Shout out sa mga Antipolo boys, lagi daw nanunuro sa akin. Salamat sa inyo mga kabayan. Siyempre, yan ay siya, sana na ibigay itong ating niluto ito mga kabayan. Abangan nyo pa rin ating susunod na videos. Mabuhay tayo, God bless.